Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Let me remind everybody that giving birth does not make a woman a mother. Okay? Hindi porke nagkaanak ka, nanay ka na. No. It takes a special woman to become a mother. What I mean is, a mother is a person who is willing to take responsibility of investing her life to another human being who is dependent upon her. Kinakailangan you have to be willing to invest your life to that person. Kahit pa sabihin ba, Pastor, may asawa ni anak ko, hindi natatapos ang pagiging nanay. Although magkakaroon siya ng buhay na sarili niya, pero ang pagiging ina will always be there as long as you live. Andiyan po ba kayo, mga nanay? So, today, we're gonna be talking about motherhood. Pagka binati ko kayo ng Happy Mother's Day, I know for a fact na some of the people will not be happy pagka sinabing Happy Mother's Day. Why? Because some of us doesn't have any good experience about their mothers. Okay? Kaya pagka minsan, meron po akong dating kapatiran natin, nasa Pilipinas na po siya, nung binati ko siya, Happy Mother's Day, hindi siya naging masaya. Alam niyo kung bakit? She had a bitter experience with her mother. Kumbaga, meron siyang sama na hinanakit. Okay? Bakit? Hindi niya naramdaman ang isang anak na mahalin ng isang ina. So, hindi lahat mayroong magandang experience sa mother. Kaya, sometimes it's a bittersweet experience. For many, it's a sweet experience to have a mother. Kaya kung ikaw ay may inang nagmamahal ng totoo sa'yo, dapat tawagan mo siya kung nasa Pilipinas siya. Appreciate them para doon sa mga anak. Okay? But today, we're going to talk about a mother and how to become a mother. We can just say na yung mga nanay na nandito, are you a good mother? Good mother ba kayo? Ayan, amen. Alam po ninyo, George Washington, Picasso, Winston Churchill, all of these people attributed their success to their mother. Sinabi nila, we are successful because of our mother. We became who we are because of our mother. Kevin Durant. Kilala niyo si Kevin Durant? Isa sa mga magagaling na basketball player of our generation sa NBA. The first time he accept his MVP trophy, this is what he said. Sabi niya, you wake me up, and hawak-hawak niya yung trophy ng kanyang MVP. Sabihin natin, kunyari ako si Kevin Durant, hawak-hawak ko yung MVP. Sabi po niya gano'n, you wake me up in the middle of the night in the summertime, making me run up a hill, making me do push-ups, cheering me at the sidelines of my games at 8 to 9 years old. I wasn't supposed to be here. Doon sa entablado, nahawak po niya yung MVP. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, foods on our table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You are the real MVP, Mom. Alam po ninyo, minsan, kung titingnan natin, sa likod ng isang successful at masasabi nating hero, okay, is the unsung and unseen hero behind those people who made them what they are right now. And that is the mothers. In the Bible, there is a man who was a hero and reckoned to be the greatest leader of Israel. Up until now, if you will go to Israel, he is considered the greatest leader of Israel, the greatest deliverer of Israel, and that is none other than Moses. Si Moses po, mga kapatid ko, we know the story. Ang story niya, he was used by God to bring the slave people, Israel, from the hands and captivity of Egypt. He was a man who was so filled with the power of God that he was able to, kumbaga, hatiin ang dagat na pula. There are lots of power
coming from God that flows from Him. Now, ang pag-uusapan po natin ay hindi si Moses. Ang pag-uusapan natin ang kanyang mga nanay. Yes, you heard me right, mga nanay, mothers. Because God gave Moses two special women in his life. Two mothers. Pag-uusapan po natin itong dalawang nanay niya because what makes Moses a great leader of Israel is because of his mothers. Yes. Okay? Kaya ngayon, titingnan po natin dito mga kapatid, ano ang ginawa nitong dalawang nanay na to? What makes him Moses? Okay? Sa pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon, the mom. Okay? Pamagat po, the mom. Ang ibig sabihin niyan, the mothers of Moses. The mom. Ayan. Okay? Kasi dalawa yung nanay nga. Nilagyan ko na abbreviation kasi total Mother's Day. The mom. Okay? Are you the mom? Okay? Now, pag-uusapan po natin ito, and now we're going to look down on our story. Let's start from second chapter of Exodus. It's a very long story in the Bible, pero I'll make it as compact as possible. Basahin po natin ang Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Ito po ang storya. Now, a man in the house of Levi married a Levite man. So, pareho. Ang babaeng, ang nanay, at saka ang biological parents po ni Moses, parehong taga-lahi ni Levi. Okay? Or Levites. At tandaan natin, pagka sinabing Levites, they are the one who will take care later on of sila yung may priestly calling. Okay? Tuloy po natin. And she became pregnant and gave birth to a son. When he saw that he was a fine child, he hid him for 3 months. But when she could not hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. When she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile, his sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. Verse 6. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is the one of a Hebrew babies, he said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Verse 8. Yes, go, she said. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She made him Moses. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Now, this is a story. Now, gusto ko maintindihan din po natin dito, mga kapatid ko, na sa istoryang ito, bago mag-Exodus chapter 2, yung Exodus chapter 1, bakit sinasabi natin na parang ang istoryang ito, parang ayaw yatang mabuhay nung batang si Moses. Okay, bakit itinatago siya? Kasi nakita natin dito sa story, okay, verse 3, but when she could not hide him no longer, she got a papyrus. Bakit itinago siya? Sapagkat sa panahon nito, this was a death generation. There was a culture of death going on. Bakit po? Kasi sa Book of Exodus, okay, bigyan ko kayo ng history. Ang mga Hebrew people ay iginagalang at nirerespeto ng Egyptian civilization. Why? Because of Joseph the Dreamer. Nung si Joseph the Dreamer ang naging pangalawang pinakamataas na pinuno at na-save niya ang buong Egypt civilization during the time, ano po ang nangyari? Lahat ng mga lahi ni Jacob, yung 12 tribes, nandoon. Dumami sila. Pinarami sila ng marami. At sa sobrang dami, mga kapatid ko, okay, nabahala ang mga sumunod na mga Pharaoh. Up to the time na merong isang Pharaoh hindi na naalala o hindi na nakikilala si Joseph the Dreamer. And this Pharaoh made a law together with his mga advisor. And the law is,
Kinakailangan ang mga Hebrew people will now become a secondary citizen, meaning they will become a slave from now on. Dahil natakot sila, na-insecure yung hari sa sobrang bilis ng pagdami nila. Okay, they fear that one day these Hebrew people will outgrow them and then later on invade them at maubos sila sa ang lahi nila doon sa mundo. So ang ginawa nila, naglagay siya ng mga taong kokontrol dyan. At alam niyo po ba, I mean, if you see the beautiful buildings, the pyramid, everything na nandoon, the Sphinx, ang mga gumawa po niyan, mga kapatid ko, it was not the Egyptian people, it was the slave Hebrew people. Mga Israelita po ang gumawa. Pero of course, ang nag-design, the intelligent behind those architecture is none other than Egyptian. Okay? Napakagaling po ng mga Egyptian pagdating sa architecture niya. I mean, they were ancient building. Ancient building, and yet ang building na ito hanggang ngayon hindi maintindihan ng mga magagaling na mga architectural designers. And even now, gumagamit na sila ng mga computer graphics and designs. Nagugulat sila how advanced the people of Egypt, how they were able to design such perfect buildings. At until now, hindi nila alam kung paano malolocate yung loob ng pyramid. Bakit ginawa yun? So maintindihan po ninyo mga kapatid ko, they were so advanced. So advanced. Now, ang ginamit ng Diyos doon, ng Israel ng Egypt doon ay mga Israelita. Up to the point na kahit sila po ay under persecution, pinarami pa rin sila ng parami. Parami pa rin sila ng parami. Okay? Nagugulat talaga itong mga Pharaoh. Thus, nagkaroon po gumawa po ng isang malaking law ang Pharaoh. Ang sabi niya, simula ngayon, lahat ng ipapanganak na lalaki, ay kinakailangan patayin. Kung hindi nyo papatayin yan, kami ang papatay. Kung gusto nyo, kayo na, dalhin nyo na sa Nile River at ihulog nyo na lang para malunod. Ganun na lang ang gagawin niyo. Magkusa na kayo. Dahil kung hindi kayo magkukusa, buong pamilya ninyo madadamay. Ibig sabihin, it's either they will all be killed or they will be persecuted. So it was a culture of death. Now, kaya makikita natin dito sa istoryang ito, of course, nanganak itong si Jochebed, yung nanay niya, yung biological mother. Nanganak si Jochebed. Now, syempre, ang nanay, ayaw niyang basta, mamatay ito. Yung ibang mga nanay na nandoon sa Hebrew community na yun, kesa madamay pang lahat, yung mga tatay, sige, ihulog na lang natin sa Nile River. Kung yun ang importante, kung yun ang dapat gawin. Pero itong mag-asawa na ito, hindi pumayag. Ang asawa po niya, by the way, ay nabasa natin kanina ngayon dito, is a Levite man. His name is Amram. Okay, later on, his name will be revealed. Isang may takot sa Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid ko, kung gusto niyo talagang makabuo kayo ng magandang pamilya at maalagaan niyo mabuti ang inyong mga anak, the first step that you need to know is to find a believing husband. Kinakailangan kung mag-aasawa kayo, yung mga single ngayon dito, maghahanap kayo yung mananampalataya na. Kasi if you want to really make a good family, kasi hindi kayo magkakaroon ng problema paminsan-minsan, pero hindi kayo sa mga malalaking sabihin natin mga desisyon na gagawin ninyo. Kapag ka mananampalataya ang asawa mo, sigurado hindi ka mahihirapang gumawa ng mabigat na madaling desisyon dahil kahit gaano man kabigat yung gagawin na desisyon na gagawin nyo rito. Ganito po nangyari. So, si Jochebed, she decided not to kill her son. Pero kung magkaiba sila ng pananampalataya, syempre sasabihin? Teka muna, sasabihin ni Amram, wag yan. Kasi madadamay ako. May dalawa pang kapatid po si Moses dito. Alam natin, yung dalawa niyang kapatid. Now, ano pong nangyari dito?
pagkatapos po ng istorya na ito, okay, hindi na ang bata kasi after 3 months maingay na yan. Tama? Pagka pinanganak ang bata, buong araw yan tulog. Umaga tulog, gabi tulog. Yung mga nanay at tatay nga sabik na sabik, uy, gumising ka naman, puro katulog, kasi nagpapalaki pa Pero pagka yan, lumampas na ng 2 buwan, yung pangatlong buwan na yan, ay naku po, maingay na yan. Parati naman gising yan. Gigisingin ka naman yan kahit sa madaling araw. Kahit natutulog at magugulat ka, nagsasalita, nag-iingay, matutuwa ka naman. Kaya mapupuyat ka. Tama po ba? Hindi na nila mapigilan. Maingay na yung bata. Kung makangawa, malakas. Mabubuo na sila. So they decided to what? To instead na ilublob nila at sabihin natin, lunurin doon sa River Nile. Anong ginawa ni Jochebed? Instead na ilubog, pinalutang niya. Anong ginawa niya? Gumawa siya ng maliit na bangka-bangkaan, basket, nalulutang. Okay? Now, isang bagay ang gusto kong maunawaan natin. Kasi gusto kong ikumpara yung kanyang biological mother sa kanyang adoptive Egyptian mother. Kukumpara natin sila. Okay? Titingnan natin, ang mensahe ko, hindi para sabihin kung sino yung mas magaling sa kanila. No. Sapagkat pareho silang gumawa ng tama. Walang mali sa ginawa nitong dalawang ito. Actually, kung ikaw ang nanay, dapat kung ano yung ginawa ng biological mother at ginawa nitong adoptive Egyptian mother, dapat bilang ina, ginagawa natin pareho ito. Kaya lang po hindi nagawa ni Jochebed yung ginawa ng prinsesa because she was limited. Intindihan po ninyo? Hindi siya pwedeng maging hayagang ina kay Moses dahil papatayin si Moses. So she has to give up her motherhood para kay Moses. Para maisalba niya ang buhay nito. She would rather become a slave. Dahil later on, magugulat tayo, siya ang tukunin na nani ni Moses. She would rather be a slave at hindi siya makilalang nanay ni Moses para lamang maisalba ang buhay ni Moses. So, ang unang nakikita natin dito bilang isang nanay, bilang isang ina, you have to give your children life. Both mom gave Moses life. Both mom showed that they choose life rather than death. Naalala niyo yung sinabi ko kanina sa istorya ni Jochebed? Si Jochebed po, mayroon po siyang pwedeng gawing desisyon. She would rather give up Moses in order to save his whole family or choose life for Moses. At bahala na ang Panginoong Diyos. So, dito po sa istorya nito, makikita natin that, no, sabi niya, Lord, ibinibigay ko ang buhay ng anak ko para sa iyo. Alam po ninyo, bilang nanay, talagang dapat you always have to choose life. Hindi porke sabihin natin, binuhay ko naman siya. Kasi merong mga nanay na nasa tiyan pa lang, di ba, minsan pinalalaglag na nila. Lalo pa dito sa Japan, sa Holland din, ganon, alam ko, na hindi murder o hindi kasalanan ang magpalaglag. Sa Pilipinas, very conservative tayo, kaya talagang alam natin. Kahit sa Biblia naman may buhay na yan Okay? Nagpalaglag ay kasalanan na yan. Now, dito po sa istoryang ito, na buhay, pagka sinabing you choose to give your child a life, ibig sabihin, hindi lang siya buhay na ipinanganak mo, kung hindi bubuhayin mo kung hanggat kaya mong buhayin ang iyong anak. Nantindihan po ninyo? Gagawin mo ang bagay, gagawin mo ang lahat, protektahan mo ang iyong anak kasi you want to maintain the life of your children, of your baby. Now, tingnan po natin itong nanay. Dito muna tayo kay Jochebed, yung kanyang biological mother. Ang ginawa po niya, pinrotektahan niya ang kanyang anak. Ang ginawa niya, gumawa siya ng bangka-bangkaan, nilagyan niya ng takip, at pinaanod niya. Tingnan po natin yung istorya para malinaw. Sabing ganon, and she became pregnant, sa verse 3, tuloy na tayo, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. So para maging waterproof.
Okay? Para hindi lumubog yung yung basket. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. So makita po natin yung reeds. Ito po yung kasi po ang Nile River po, ano po yan, tabang po yan, hindi po yan tubig alat. So sa tabi niyan may mga tumutubo po na mga parang malalaking hindi naman po yan water lily, pero para po siyang water lily. Okay? Sa may tabing ilog niyan. So, habang pinaanod niya yan, maintindihan po natin ang istorya na to na hindi niya hinayaan ang kanyang anak ay basta na lang mamatay sa harapan niya. She would rather, Lord, bahala ka na po. At alam ko, nandun lahat ng prayer niya, todo-todong panalangin niya, para yung kanyang anak, Lord, wag mo pong pababayaan. Wala na po akong lakas, hindi ko na kaya ito. Wala na pong, labas na po yung galing ko, yung lakas ko para protektahan ko yung aking anak. I do believe she prayed so much. Kaya nga pinabayaan niya na ito. Imagine, naniniwala ba kayo na bilang ina, may mga pagkakataong hindi nyo na kaya, hindi nyo na siya grasp dahil may mga pagkakataon, meron na silang sariling buhay, meron silang sariling gusto. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo ihinto ng panalangin para sa kanila. Mas lalo na sa mga panahon na hindi na natin sila nakikita. Hindi pwedeng hindi nyo ipanalangin ang ating mga anak. Sabi ko nga sa inyo, hindi titigil ang pagiging nanay kahit po sila ay may sarili-sarili ng buhay. At dito po, makita natin that sobrang instead na kanyang isiwalat, itinago niya for 3 months. Sobrang naging protective siya. A true mother, a natural and real mother are protective. Tama po ba? Yung natural mother talaga, protective. Ang gusto ko maintindihan natin dito, ang totoong ang sister Loy nyo nga, overprotective pa nga yan eh. Hindi nyo maalis. Ang mami ko, ang lola ko, napaka-overprotective niyan. Makukulit ang mga nanay pagka-overprotective eh. Alam nyo, minsan sasabihin niya, sige ha, sa tuwing araw-araw yan. Dahil alam niya, tatawid ka, titingin sa kaliwa, titingin sa kanan. Tapos pagkasigurado na, saka, huwag tatakbo, madadapa. Di ba? May mga ganyan, no? May mga instruction yung mga nanay. Kumakay sila very, very specific yung mga turo nila. Ang mga tatay, hindi gagawin yung ganun eh. Pero mga nanay, at yung mga nanay, bukod doon, sila they will not hesitate to say things kahit masasaktan ka. Dadadayan. Pero sa bandang huli, sasabihan niya, ihintuan niya ng, tutuldukan niya ng salitang, kunyari, galit na galit, dumadadanan, sa bandang huli, love you. Ganyan ang nanay. Tama po ba? Because ang nanay, may natural sila doon sa instinct sa kanilang mga anak eh. I'm talking about yung real nanay ha. Hindi yung kasi sa totoo lang may mga nanay na isabi nga nila iniri lang. Tapos bahala na kayo diyan. Mabuhay na kayo, mag-exist na kayo. Pero may mga nanay na but most of the nanay are like this. Na talagang wow, hindi sila titigil hangga't hindi nila nasisiguro na ang kanilang anak ay ligtas na makakabalik. Ito yung nanay na yon. She doesn't care kung lahat tayo ay pero mamamatay at malalagay tayo sa panganib. Pero iba eh. Siyempre, anak ko to eh. Anak natin to. Pumayag si Amram. So, yun ang ginawa. Pero, wala na. Hindi na nila pwedeng itago pa. Pinabayaan na ngayon nila. Imagine, she decided to choose life. Pwede niyang isumbong para may pumatay or pwede naman niyang sila na lang ang magdala sa Nile River at lunurin yung bata. Instead na lulurin, sabi ko nga, pinalutang. Kaya yung mga anak natin, instead na lunurin natin, palutangin natin, ha? Okay, do all your best to make them live happy in their lives. Amen? Pero alam naman natin na hindi naman lahat kaya nating ibigay sa kanila. Kagaya ni Jochebed, hindi lahat na kaya niyang ibigay. So,
Nailagay na siya sa, kumbaga, worst scenario, so she has to give up. But she never killed her son. So, tuloy natin yung istorya. Punta tayo doon sa pangalawang nanay. Kasi ito yung istorya na magkakaroon siya ng pangalawang nanay. Ito yung istorya na kung saan, habang siya ay napapadpad, okay, sa iba't ibang lugar, yung ate niya, si Miriam, nakaantabay, tumitingin, sumasabay. Hindi natin alam kung siya'y inutusan ng kanyang nanay, para tingnan mo kung saan mapunta. Or, maaaring ito'y dahilan na napamahal na rin sa kanya yung kapatid niyang bunso. Dahil for 3 months, I'm sure, kasama siya ng nanay niyang nag-aalaga nung kanyang bunsong kapatid. So parang masakit din sa kanya. So siguro, sinusundan niya. Pero tandaan po ninyo mga kapatid ko, yung ginawa na yon ni Jochebed ay it was very, very dangerous. Kasi po, ang Nile River is very famous for crocodiles. Alam po ba ninyo, if you will just Google it, one of the fiercest animals in the world are the Nile crocodiles. And malalaki po ang Nile crocodiles. Okay? Now, it was talagang, I believe, ganun na lamang ang prayer ni Jochebed, God, isave mo, Panginoon, ang aking anak. At sana may maawa sa kanya na siya ay kunin at ampunin. May maawa sa kanya, gumawa ka na ng paraan, Panginoon. I don't know how, pero Lord, inaasa ko sa iyo ang aking anak. Ito dapat ang prayers natin sa ating mga anak, mga kapatid. May mga pagkakataon, hindi na natin kayang mag-decide o hindi natin alam kung anong dapat gawin natin sa ating mga anak, pero dapat ang ina ay hindi titigil para ibigay lahat sa Panginoon ang kanyang kabigatan. Now, kinakailangan din ng nanay na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa kanya. Sa Diyos ang sinasabi ko. Sapagkat kung basta lang tayo pray without us having the right relationship with our God, then those prayers will not going to be answered by God. And Jochebed, obviously, he was a very godly woman. Sapagkat tandaan natin, mga kapatid ko, na-erase niya yung kuya at saka yung ate ni Moses, and they became the high priests nung naging leader na ng Israel. Okay, si Moses. They were so close with God, they became prophets for God. Kaya gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, yung kung gaano kalalim sa Panginoon itong si Jochebed. The reason why pinopoint ko po ito. Now, tuloy po natin. And sa princess tayo pumunta. Okay? Sa princess po tayo pumunta. Sabi ng princess, then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. Sa verse 5, malinaw po rito, napadpad po sa bandang lugar na kung saan yun yung paliguan ng prinsesa. Tandaan natin, mga kapatid ko, ito yung lugar na safe. Safe po ito. May mga nagbabantay dito. Hindi ito pwedeng magkaroon ng buhaya dahil dito ang paboritong lugar ng mga royalty. Okay, dahil malaki po ang kapalasyo, mayroong area dyan na kung saan dyan nag-enjoy ang mga royalty. At nagkataon sa mga pagkakataong ito, nung napadpad yung basket ni Moses, naroon at maliligo ang prinsesa. Now, maaari sabihin natin, these are just all the stroke of a fortune. No. Naniniwala ako, ito pa rin po, mga kapatid ko, ay bunga ng resulta ng panalangin ni Jochebed. Kaya tandaan ninyo, yung prayer ng nanay, huwag nyo mamaliitin yan. Sapagkat at this point in time, mga kapatid ko, wala lamang prophecy na si Moses ang magiging great deliverer. Hindi, wala. He was just an ordinary Hebrew boy. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid ko. At this point in time, hindi siya kagaya ni Jesus. Hindi siya kagaya ni John the Baptist na may mga prophetic word bago ipinanganak. Si Moses, at this point in time, he was just an ordinary Hebrew boy.
Hindi ito hindi po ito yung parang ito na ganito ang mangyayari. Ang bata ay kinakailangan paanurin sa ilog, wala pong ganoon eh. Wala pong prophetic word na ganoon eh. So, ang nangyari lang, napadpad itong basket, nagkataon na andun yung prinsesa, at yung mga pagkakataon na ito, naniniwala ko, resulta ito ng prayer ng nanay. Kaya ang mga nanay hindi dapat tumigil sa prayer. Nakikinig ang Diyos sa prayer ng nanay. Why? Sabi ko nga kanina, because motherhood is a ministry. And if it is a ministry, it is important to God. And if it is important to God, God will support you to be successful in that ministry. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Parang ministry lang ng pastor, ministry ng leadership sa loob ng church. Alam natin na yan ay gawain ng Panginoon at para ikaw ay maging successful sa mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, tutulungan ka ng Diyos, hindi dahil magaling ka. Now, kung ang motherhood ay ministry, gusto nyo maging successful ang inyong mga anak, ay kinakailangan ipag-pray nyo. You have to pray for your children. Kahit pa suwail yan, kahit pa rebelde yan, kahit ano pang ginagawang pananakit ng damdamin yan sa iyo, kinakailangang ipanalangin mo sapagkat ang panalangin mo ay hindi pwedeng pahindian ng Panginoon. Nanay, gusto ko kayong encourage. Gusto ko encourage kayo. Huwag kayong magsawa sa prayer. Kailangan ng mga anak ninyo ang prayer ninyo. Pinakikinggan ni Lord ang prayer ng mga nanay. That's the reason why nung napadpad itong basket, ito ay bahagi ng prayer ni Jochebed na, Lord, huwag mo pababayaan ang baby ko. Kung ano man ang mangyari sa kanya, Panginoon, nasa kamay mo, Panginoon, at Lord, pinagkakatiwala ko siya sa iyo. So ano nangyari dito? Nakita ito, nagbabantay yung ate niya. Habang siguro, nandiyan sa may, andyan yung tubig, kasi ang Nile River po, mga kapatid, it's a running water. It's a running, kaya gustong-gusto yan ng mga buhaya. It's a running water. Marami ring maraming mga halaman. Okay? Kaya nakapagtago dyan ng mga buhaya. Delikado. Okay? So, sinusundan ng ate niya, sa di kalayuan nakita niya, papunta doon sa lugar ng mga royalty, doon sa malapit sa palasyo. At doon, hinatid ng alon. So, nakita niya. So, sabi ng salita ng Diyos, tingnan po natin storya. She saw the basket among the reed na tumama doon sa mga parang damo sa tubig. Okay? Ang sabi pong ganon, and she opened it. Ang ginawa niya, inutusan niya yung slave girl because yung mga dama nung prinsesa will not dare to go to the waters. So ang ginawa niya, may batang slave, alam niya, Hebrew yung babae, Neng, pakikuha niya, sabi, inutusan siguro ng mga dama. Okay? Pakikuha mo naman yon. So kinuha ng bata, sinunggaban niya. Okay? Dinala niyang mismo sa harapan ng prinsesa. And sabi ng salita ng Diyos, binuksan po ng prinsesa, she opened it and saw the baby. He was crying. And she felt sorry for him. This is the one of the Hebrew babies. So makita po natin dito, una, she automatically recognized that this baby was a Hebrew baby. Why? Sapagkat nakita niya tuli or circumcised. Because a Hebrew baby must be circumcised after 5 days of birth. From birth. So nakita niya, this is a Hebrew baby. Now, mayroon siyang choice. Would he choose to give life to this baby? Or, pagka sinabi niyang, okay, I choose to give life to this baby, then he will go against the order of his father. He will disobey his father. May choice siya to give life or to disobey. At kapag dinisobey niya to, mga kapatid ko, it will ruin their relationship. And eventually, pwede rin siyang tanggalin sa mana, tanggalin sa lahi, or pwedeng ipapatay. Because the one who ordered it is the Pharaoh. Now, let me give you a big example about being a Pharaoh. Sa panahon ng Pharaoh, ang Pharaoh po was believed to be a person with deity, with divinity. Okay? They are, hindi ka pwedeng basta maging Pharaoh ang belief ng kanilang religion, kapag ka Pharaoh ka, may lahi kang Diyos.
That's the reason why they will not dare to look at the eyes. Pagka dumadating ang Pharaoh, they will not dare. They should bow before the Pharaoh as a form of worship to the Pharaoh. Habang dumadaan niya, you will not look at the eyes of the Pharaoh. You will, hanggang sa makita mo, maramdaman mo na wala na yung chariot o yung sasakyan nung Pharaoh, doon ka lang pwedeng tumayo at pwede kang tumingin uli kung saan mo gustong tumingin. Pero not to the Pharaoh. Why? Because they believe that a Pharaoh has a deity. He has a divine beginning. Now, kaya pwedeng sabihin nung Pharaoh, okay, sinuway mo ko, anak lang kita, marami pa naman akong anak dyan, you die. So, she was also, like Jochebed, the biological mother, she was also, kumbaga, putting herself into a risk. Amen po ba? Because why? Because she was choosing life. That's the reason why both mothers choose life for Moses. Both of them gave life for Moses. Tama. Ang nanay, okay, hindi dapat nagsasawa ng pagbibigay ng magandang buhay sa kanyang anak. Now, having said this, yung nanay na Egyptian, yung adoptive Egyptian mother, hindi niya anak si Moses. Hindi nanggaling sa kanyang anak si Moses. But she was a mother to Moses. So it doesn't mean na ikaw ay nag-anak, hindi ka pwedeng maging nanay. Kung ikaw ay hindi nagkakaanak. Kahit wala kang anak, pwede kang maging nanay. If you will be willing to invest your life for that baby. Kaya dito sa loob ng church, may mga spiritual mother. Because this mother are willing to invest their time to encourage you. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Kaya, when you talk about mother, you're not talking about mother na nag-aanak. No. If that person, if that woman are willing to give and invest time, encourage you, give time and effort para alagaan ka sa iyong Christian life, that is considered to be a mother. He is mothering you. Particularly if that woman is mature, if that woman is showing love and concern sa buhay mo, she is a mother to you. Kaya yung wala pong mga anak, wag po kayong malungkot. You can be a mother to somebody. Andiyan po ba kayo? Kaya I made it clear, mga kapatid ko, that a mother, a woman is not considered a mother dahil lang nag-anak siya. No. Mothering is a ministry. Mothering is the willingness of that woman to invest her life to someone. Kaya po, mga kapatid ko, again, meron po ako spiritual father in faith. Kaya meron dito mga spiritual parents in faith. Okay? Meron po dito. At kung may mga, tawag dito, may nagmi-minister sa bilang nanay, natatakbuhan mo, nabibihingan mo ng prayer kapag umiiyak ka, kapag nalulungkot ka, nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, they are your spiritual mothers and you have to appreciate those people. Gayon din naman, mayroon namang Jochebed mothers, mga biological mothers, kung buhay pa sila, appreciate them. Always remember the good things that they have done in your life. Amen po? Okay? So tingnan po natin, balikan po natin itong si adoptive mother, si Egyptian mother niya. Sabi po niya, she opened it and saw, he was crying and she felt sorry. The word she felt sorry, mga kapatid ko, is the word compassion in some other in some version. Compassion. Pagka sinabi pong compassion, ibig sabihin po noon, she felt like she want to spare. She had a pity on that baby. Naawa siya, nagkaroon siya ng malalim na habag dito sa batang ito. So, nung naunawaan niya ito, sabi niya gano'n, okay, bubuhayin ko itong bata na to.
bubuhayin ko siya. Alam po ninyo, madali lang naman niyang sabihin na, sige, patayin, ayoko nang ilayo niyo na sa akin yan, tapos lagay niyo doon sa lugar na malayo-layo, tapos pataubin niyo na lang yung basket. Tapos na, tama po ba? I mean, it's napakadali. Bakit? It's happening every day. Hundreds of children are dying every day. Anyway, what's one? What's one baby? Besides, magkakasira pa kami ng tatay ko, pambira, bait ng tatay ko eh. O yan mo na, isang malaman pa ng tatay ko na sinuway ko yung gusto niya. Tama, papatay na. That's nothing, right? Regardless of she disagree with that decree or she has a soft spot for a baby, regardless of those things, maintindihan po natin that ang sinabi niya, I would choose to give this boy a life. Now, tingnan po natin. Kasi minsan, hindi natin na-appreciate yung nanay ni Moses na ito. Itong Egyptian princess na ito. Pero alam po ninyo, talagang malaki po ang ininvest ng prinsesang ito sa buhay ni Moses. At kung hindi rin dahil sa nanay niya na ito na Egyptian, hindi po siya magiging magaling na leader ng Israel. I'm telling you that. Tuloy natin ang storya. So both women choose to give him life. Second, both mom gave him love. Well, kay Jochebed po, normal siguro sa isang nanay dahil lumabas sa iyo na normal na madaling mahalin ang bata. Tama po ba? Amen? Normal lang yun kasi lumabas sa iyo eh. Besides, baby, nakita mo helpless, you can just easily feel na kawawa naman siya pagka pinabayaan ko siya. Para magiging normal. And yet, of course, kagaya nga po ng sinabi ko, well, pinakita rin naman talaga ni Jochebed yung kanyang pagmamahal because she also risked her life. She risked the life of her family. Ganun po ang ginawa niya. Pero tingnan natin si Princess. Si Princess po, ipinakita niya kung gaano niya kamahal si Moses sa ibang paraan. Kagaya po ng sabi ko kanina, there's no other reason that a pagan princess would adopt a son, a Hebrew son. Pwede naman siya mag-adapt ng kahit sino. Tama po ba? Not a Hebrew, a Hebrew baby or a Hebrew boy. Pero ginawa niya yon, mga kapatid ko. Una sa lahat, naniniwala ako, nilagyan siya ng, alam po ninyo, ng pag-ibig ng Diyos para kay Moses. Buungan na rin ng answer, ng prayer ni Jochebed. And at the same time, mga kapatid ko, ang ginawa niya, siya rin ang nagbigay ng pangalan sa babing ito. Yung pangalang Moses, it was not Jochebed who gave the name. It was the princess. Okay? And he called him Moses. Ang ibig po sabihin ng Moses ay drawn out because he was drawn out from the river Nile. Ibig sabihin ng drawn out sa Tagalog, hinatak palabas. Drawn out. Hinatak siyang palabas. And this name is going to be prophetic. You know why? Because God will use this baby boy, this Moses, para hatakin niyang palabas mula sa pagkaka-slavery, pagkakaalipin, at iligtas niya ang buong sambayanan ng Israel mula sa pagkakaalipin ng Egypt. Kaya yung Moses, prophetic. Sino nagbigay? Si Princess. Kita po ninyo, mga kapatid. Kaya kayong mga nanay, pagka mag-aanak kayo, mag-iingat kayo sa pagbibigay ng pangalan, ha? Importante din ang pangalan. Alam po ninyo, napaka-importante ng pangalan. Okay, wag yung basta, ito ngayon ang usong pangalan, makikiuso ka, ito, ibibigay mo ang pangalan. Okay? I remember dito po sa Japan, I believe yung ibang mga Japanese, they will remember this story. This became very, very controversial. Because there was a man
who had a son. And alam po ninyo, he named his son Satan. Okay? So it became a big news, and some people were rallying against it, and they even came to a point na they were they were put into a court, trying to tell him na, hoy, change your name. Don't call him Satan. Ang sabi nung tatay, wala kayong pakialam, anak ko yan eh. Kung gusto kong pangalang Satan, Satan. So wala silang nagawa. Eventually, nagkaanak uli siya. Alam po ninyo kung anong tinawag naman niya? Jesus. It was a true story. I'm not joking. Google it, lalabas yan. O sabi niya, masaya na kayo? Okay? Ito, si Akuma, si Satan. Ito naman, si Jesus. Pambihira. Ang gulo sa bahay siguro, no? And, I mean, ang bottom line kung bakit ko sinasabi sa inyo to, ay mag-ingat kayo sa pagbibigay ng pangalan. Because sometimes, ang pangalan can become prophetic. Naalala po ninyo mga kapatid ko, si Jacob, the name Jacob means deceiver. Okay? But then again, sabi niya gano'n, he deceived his brother. He was not supposed to be the heir for Isaac. Pero dinisip niya ang kanyang brother. Dinisip din niya ang tatay niya si Isaac. So sabi niya, I don't want to live like a deceiver anymore. So he wrestled with God. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. At anong ginawa? Okay? Ng Diyos sa kanya? Okay, I'm gonna bless you. Ang ginawa sa kanya, God changed his name. From Jacob, he became Israel. You see, the name has implication in your future for your children. When God called Abraham, his name was not Abraham. His name was Abram. But when he received God's prophetic blessing, God changed his name from Abram to Abraham. You see? Kaya mag-iingat tayo sa pangalan. Mga nanay, ha? Minsan, ang tatay, merong gustong pangalan, ang masusunod pa rin si nanay. Walang problema ron, pero mag-iingat kayo sa pangalan. Amen? Andiyan ba kayo, mga nanay? Responsibilidad din niyang magbigay ng pangalan. Okay? So, ano pang ginawa dito? Tingnan po natin, nung binigyan siya ng pangalan, nakita natin dun sa story, okay? Talagang ibinigay niya yung maganda para dito sa batang ito. Ang ginawa niya, hinanap pa niya ng nani. Hindi niyo napansin, balikan natin itong story na ito para maintindihan natin kasi hindi ko nailagay dito eh. Dito po sa pangyayaring ito, nung nakita niya yung baby, okay, sige, she chose life, okay? When she chose life, pagkatapos po nun, sabi niya, paano kaya gagawin ko rito para mabuhay? Ang ginawa yung ate, magaling, si Miriam. Okay? Sabi nung ate, pero hindi niya alam na ate yon. Sabi niya, gusto niya po, ikuha ko po kayo ng mag-aalaga po. Okay? Para si Bentot lang, no? Pero sabi mo na salita ng Diyos eh. Eto, gano'n. Sabi niya gano'n, tingnan niyo po, the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby, okay? Sabi niya gano'n, okay? Tingnan po yung sabi kasi, shall I go and get one of a Hebrew woman to nurse? Kasi Hebrew po yan, hanapan ko po ng Hebrew na nanay. Ang ginamit po ritong nani, hindi po yung tagapag-alaga, kundi wet nurse. Somebody na nagpapasuso rin ng anak. So, kinakailangan breast milk din tong baby na ito. Ganun pong ibig sabihin yan. Wet nani ang ibig sabihin dyan. Okay? Dahil bagong panganak. Okay? Dahil alam nila, yung breast milk ay talagang yan ang matibay talaga. Now, tingnan po natin.
Sabi niya gano'n, sige, hanap mo ko, sabi nung nanay, nung prinsesa. Nung hinanap, sabi niya gano'n, okay? And ito pangako nung prinsesa, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. O, tingnan ninyo. Makita ninyo? Yung nanay, hindi niya alam yung mag-aalaga ay yung sariling nanay. Okay? Hindi lang yon. Hindi lang siya ginawang mag-aalaga ng sarili niyang anak, sweldohan pa siya. Babayaran pa siya. Di ba blessing? May mga pagkakataon minsan hindi natin alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa ating mga anak. Sapagkat sabi natin parang imposible. Kagaya nung kay Jochebed, pero Panginoon, nagtitiwala ako sa yung kaya niyong baguhin ang sitwasyon ng aking anak. Naniniwala ba kayo na kahit yung anak mo ngayon, nagbibigay ng sakit ng ulo sa iyo, kayang baguhin ng Panginoon lahat ng sitwasyon? Our God is in control. Ang sabi po ng salita ng Diyos, okay, in Psalms, look at this. I like this verse. Psalms 135 verse 6. The Lord does whatever whatever pleases Him. In the heavens and on the earth, in the seas and all their depths. This means that we are serving a God who is in control of everything. God controlled everything about the life of Moses. He controlled it because why? Because there is a mother who is praying. Nandito po yung anak ko si Kaina. Alam po niyo si Kaina. Happy birthday anak. Happy birthday po ng aking anak na si Kaina. Okay? Okay? So, alam po ninyo, wala na po kami magawa. Kami na Sister Loy ninyo. Lord, wala na ako magagawa dito sa anak ko. Lahat ng klaseng sabunot, mauubos ang buhok nito sa akin. And, tawag dito, sabi ko, Panginoon, tanging kayo po lamang ang kayang magpabago ng sitwasyon at ng buhay at ng isip ng aking anak. We prayed, kaming dalawa ng Sister Loy ninyo. And then one day came, everything was changed. Alam po ninyo, bilang isang tatay, isang nanay, ang gusto ko, bigyan po ng magandang future ang aking mga anak. Dahil binata pa lang po ako, gusto ko talaga yung mga anak ko ay kasi kumbaga medyo educational oriented po ako. Gusto ko talaga yung lalo pa ngayon na nagpastor po ako, wala po akong pwedeng ipamana sa anak ko. At that time, inuohan ko po yung marami nakakaalam sa istorya nito, 5 lapad lang po ang inuohan ko para mag full time po ako sa ministry. 5 lapad. Paano ako mabubuhay? Lalo pa nung panahon na yun, mas hirap ang buhay nun dahil mataas ang yen. Okay? At bubble po kasi ng panahon na yon. Kaya, pero sabi ko, Panginoon, paano ko bubuhay? Yung pangarap ko na yung mga anak ko makapagtapos. Yun lang naman ang pwede kong magbigyan ko sila ng future. Wala na akong pwedeng may bibigay sa kanila. Wala akong pwedeng ipamana. Wala talaga. Binigay ko yung buhay ko, Panginoon, sa ministry. Kaya, yun lamang po. At ganito pa ang nangyayari. Pero lang po ninyo, sabi ko po sa inyo, lahat ng bagay, tama po pinanghawakan ko itong verse na to, Panginoon, ikaw ang may control. Hawak mo, Panginoon, ang buhay ng aking anak. Hawak niyo ang buhay ko. Hawak niyo, Panginoon, ang lahat ng pwedeng mangyari para maging maayos at mangyari yung matagal ko nang pinagpe-pray para sa mga anak ko. And then, nangyari po yon. Unti-unting ipinakita ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, mga magulang, lalo na mga nanay, ang kitang Sister Loy po niya, madalas nakikita ko yan, umiiyak, nagpe-pray. Wala siyang magagawa eh. Okay? Kaya gusto ko maunawaan natin dito, meron tayong Diyos na may kontrol at kayang baguhin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay kahit paugali at pamumuhay ng ating mga anak. Palakpakan po natin ang Diyos. Lord, you deserve everything. Kaya tingnan po natin dito si Jochebed. Wow. She's living the life. Nag-aalaga na ako sa aking anak. Hindi pa ako namumroblema kung anong papakain ko sa aking anak. Bakit? Supply ako ng paraon. Isipin mo, hindi ba ironic? Yung paraon
na nagsabing lahat ng mga babying Hebrew patayin. Ngayon, siya pa ay nagsusupply ng pera para buhayin yung batang Hebrew na ito na si Moses. And, ano po nangyari ngayon? Hindi lamang, both women choose to give him life, both women gave him love, and both women, work for his future. Ang magulang, lalo na ang nanay, hindi kayo titigil hanggat hindi nyo talaga mabigyan talaga ng magandang future ang inyong anak. Wag yung parang, bahala na kayo, may buhay na kayo eh. Mag-exist na kayo. Wag ganon, mga nanay. Lalo na kung ikay mananampalataya. Andiyan ba kayo, nanay na Kristiyano? If you're a Christian, you're a special woman. If you're a Christian, trust in the Lord that God will help you all the way for your child's future. Sapagkat ang mga bata ay mayroong purpose mula sa Diyos. Narinig niyo ito ng mensahe ko ng mga nakaraang linggo na lahat tayo may purpose sa Panginoon. Before God formed us from the womb of our mother, mayroon ng purpose ang Panginoon dyan. Pero parents, particularly mothers, are playing a vital role para yung plano ng Diyos na yan ay magkaroon ng katuparan sa future. Kaya nga sabi ko po sa inyo, without the two mothers of Moses, Moses can never become Moses. It's hard to become a Moses without these two mothers. Both of them choose to give him life. Both of them choose to risk their life and showed love to him. But most of all, both mothers work for the future of Moses. Tingnan po natin yung verse I'm sorry. Balikan natin yung malik tayo. Acts. Tingnan mo na, balikan natin yung verse natin kanina. Parang hindi ko nasulat yung kanina. Pero sabi po rito ng salita ng Diyos in verse 21 to 22, look at this. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Nakita niyo rito? Itinuring ni prinsesa na sarili niyang anak si Moses. By what? Moses was educated in all wisdom of Egyptian. What are the wisdom of Egyptian? They are so knowledgeable about geography, about history, about the law of Egypt, about architecture, everything about mathematics. Kaya mga kapatid ko, it plays a big role sa buhay ni Moses. Bakit po? Because of this knowledge that he received from the best of the best that Egypt can offer. Look at this. Nagawa niya yung Torah o yung Pentateuch, the first 5 books, the law and history of Israel. Napakaganda po ng Torah dahil ito po ang history at ito ang law ng Israel. Did you know that up until now, the Torah or the first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, are still considered and being done in Israel right now as I speak. Parte ng law ng Israel ang Torah. Hanggang ngayon. At yung history, yun pa rin, yun ang pinanghahawakan nila. Dahil napakaganda, alam po niyo bakit naging maganda yon? Sapagkat aral ang gumawa. Ginamit ng Diyos ang kanyang revelation para isulat ni Moses. So Moses can able to write the Torah according to the knowledge, according to the earthly knowledge that he received. Because Moses was highly educated. Because he was sent by her Egyptian mother to the best universities of their time. Alam po ninyo, so makikita natin dito, ang gusto ng mother na Egyptian mother niya rito. May foresight, may plano sa future itong nanay niya ito kay Moses. He foresee Moses to become the future Pharaoh.
kahit pa ito ay Hebrew, she gave the best of the best. She knew that one day, Moses is going to lead a nation. And to lead, he did. Because he never desired to become the Pharaoh, but he desired to become the king or the leader of Israel. At that time, wala pa kasing king. But he was, alam po ba niyo, punta kayo ng Israel ngayon. Ask anybody who is the greatest leader of Israel. And everybody will answer you, Moses. The greatest leader of Israel. The deliverer of Israel. Okay? Kaya gusto ko maunawaan natin, bakit naging ganito? Dahil ginusto ng Diyos? Oo, pero binigyan siya ng magandang edukasyon. Binigyan siya ng mabuting ina sa katauhan ni prinsesa. Binild up yung future niya ni prinsesa. Pero ano naman ang ginawa para sa future ni Jochebed, yung kanyang biological mother? Hindi nagpahuli. Sapagat yung mga bagay na hindi kayang ibigay ni Jochebed, na kayang ibigay ng kanyang nanay na prinsesa, naibigay naman ni Jochebed ang pinakadakilang bagay na kakailanganin ni Moses pagka siya ngayon ay naging leader na. At alam niyo po kung ano yun? It's about the knowledge of God. Tinuro niya nung panahon na siya ay binigyan ng pagkakataong alagaan si Moses. Tinuro niya ang Diyos ng Israel. Itinuro niya kung anong Diyos, kinumpara niya ang Diyos ng Israel sa Diyos ng Egypt. Tinuro niya kung ano ang kanyang personal na pananampalataya. Tinago niya, hindi niya sinabi, ako nanay mo. Pero ang sinabi niya, ako bilang katulong mo, katulong ninyo, ito ang pananampalataya ko. She oriented him to the God of Israel. At she made it sure na hindi lamang ito parang salitang pumasok sa tenga ni Moses, lumabas uli. No, she made it sure na with all her, kumbaga with love and patiently, para matutunang mabuti ni Moses kung ano yung ibig niya sabihin, sapagkat alam niya, once na si Moses ay napunta na sa ma-influensya mga university, sa mga magagaling na professor, pwedeng ma-wash out na yung mind ni Moses. He will become totally Egypt. He will Egyptianize. Ika nga. Okay? Pwede siyang maging ganon. Di ba, pag mga Pilipino napunta na Amerika, tinatawag natin na Americanize ka na. Minsan tayo, may mga Pilipino na Japanese na. Yung ugali ng Hapon na-adapt na natin. Alam mo ba? Yun ang ibig ko sabihin dito. Hindi malayong ma-Egyptize na si Moses. Pero tingnan po ninyo, paano mo naman nalaman, pastor, na si Moses ay hindi na Egyptize? Tingnan po ninyo sa book of Hebrews, chapter 11. Binigyan tayo ng pangyayari dito. Dito natin malalaman yung mga ininvest na pagtuturo ni Jochebed. Hindi niya kayang turuan at hindi niya kayang ibigay yung magagandang turo sa university dahil wala siyang pera at dahil siya ay isa lamang alipin. Okay? Hindi niya nagawa yon, pero alam niyang ibigay kung ano yung mas importante na makakatulong din naman pagdating sa future ni Moses. Look at this. By faith, Moses, sabi niya ganon, when he had grown up, wow, malaki na siya. Tandaan po natin, you might be asking me, Pastor, ilang taon ba bang inalagaan ni Jochebed si Moses? According to, more or less, mga 3 to 7 years. From baby, ha? So, binitawan niya si Moses mga 7 years old na. Tapos, nung kaya na nung bata, nakapag-aaral na, namuhay na siya ng kasama ng prinsesa. And he lived like the prince of Egypt. Okay? Na lahat ng pagiging isang royal blood na pinamuhay po ito. Ibinigay ito ng prinsesa sa kanya. Pero ang matindi rito,
hindi siya nadala at naumpluwensyahan sapagkat matindi ang pagkakatanim ng kanyang nanay about the God of Israel. Look at this. Basahin natin, ha? Sabi niya, he refused to known as the son of Pharaoh's daughter. Di ba? Pagka tayo, siguro kung sino man yung inadapt dito ng emperor ng Japan. Okay? At kunyari, Ramon, dumating dito yung dumating dito yung ambassador ng sabihin natin mula sa emperor ng Japan. We are calling you, the emperor is calling you, and he is now working his papers to adopt you. Okay? Ang ganda, no? Sana all. Aba, siguro, kunyari sabihin natin, bata pa si Brother Ramon noon. After 20 years, binisita niya tayo. Aba, lahat na tayo, gaganon na tayo sa kanya. And we know that. Pwedeng, oo nga, syempre, bago pumunta ron, sabi ni Brother Ramon, magpapadala muna ako ng mga tao. Okay? Paparating si Prinsipe Ramon. Ha? Ay, iba naman kami naman, uy, naku, si Prinsipe Ramon, makikita na natin dito. Okay. Now, tingnan po niyo siya. Hindi siya naging masaya na i-identify siya sa nanay niyang Egyptian na prinsesa. But rather, look at this. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin for a short time. He regarded this grace for the sake of Christ as the greater value than the treasures of Egypt. Bakit nagkaganon? Alam niyo kung bakit? Sapagkat malalim ang pagkakaturo sa kanya ng kanyang nanay. Sapagkat alam ng kanyang nanay na si Jochebed, limitado lang din siya. Pagkatapos nun, hindi na sila magkikita. But she made it sure na tago sa puso at sa espiritu. Who knows? Baka pinatanggap niya sa Diyos ng Israel. Kasi tingnan po ninyo, there's the word, oh. He regarded this grace for the sake of Christ. For the sake of Yahweh. Okay? As the greater value than the treasures of Egypt. Doon naunawaan na ni Moses that money, wealth, popularity, and position is nothing. What is more important is having a relationship with the true God. Alam po ninyo, kung tayo ay nanay, sabihin nyo, hindi ko kayang ibigay ang mga gandang bagay sa aking anak dahil I'm just a common person. Hirap din ako sa buhay ko. Alam po ninyo, hindi naman lahat nakukuha sa magagandang bagay eh. Marami nga, ibinigay niya, lahat. Lumaki sa layaw ang kanyang anak, pero hindi niya inilapit sa Panginoon. Hindi siya nag-effort. Alam po ninyo, the greatest thing na magagawa po natin sa ating mga anak is to usher them to Christ. To bring them, to try to be patient with them. Try to emulate them what Christianity is. Pakita nyo sa inyong buhay. Try to introduce them to Jesus. Pray with them and pray for them. Faithfully bring them to church kahit minsan ayaw nila. Okay? Gawin natin itong mga bagay na ito. Look at Moses. Sa panahon na ito, sabi niya, kasi alam po ninyo, sa totoo lang, inano na siya iniwan siya ng mga Hebrew people kasi yung bago dito kasi 25 to yung 24 yung verse 24 niyan kaya nag-iisa na siya. Alam niyo kung bakit? Pinatay niya rito yung isang soldier. Pinatay na niya dahil alam niya tinatawag na siya ng Panginoon to become the deliverer. Kaya lang hindi pa panahon na siya ay maging deliverer. Pero akala niya, deliverer na siya ng mga panahon na ito. Minsan, maghintay ka sa panahon ni Lord, huwag sa panahon mo. Kahit sinabi ng Panginoon, may calling sa iyo ng ganito, maghintay ka sa panahon niya. Sapagkat pagka ginawa mo ang bagay sa hindi niya panahon, mapapahiya ka lang. Ganito ang nangyari kay Moses.
Ang kala niya, sa pamamagitan ng pagtatanggol niya at pagpatay niya dito sa soldier ng Egypt, okay, dahil inaapi, pinarurusahan yung alipin ng isang Hebrew, ang akala niya, hahangaan siya ng mga Hebrew. Bagkos, let me, sabi po ng salita ng Diyos dito. Okay, sabi po doon, Moses thought, okay, that his own people would realize, ito po, sa Acts naman po ito, Acts 4, 7:24, sabi, that God will be using him to rescue him. Pero sabi po sa verse 26, the next day, Moses came upon 2 Israelites who were fighting. But the man who was mistreating other pushed Moses. Kita ninyo, ministreat na nga siya, nagalit pa siya kay Moses. Why? Because it was not yet his time. So ang nangyari, nag-iisa siya. Yung panahon ng pag-iisa niya, doon niya na-realize. Yung tinuro sa kanya ni Jochebed. Na may mga tao na may mistreat ka, iiwanan ka, pero merong Diyos na hindi ka iiwan. Nagpakalayo-layo siya, lilayo niya yung sarili niya sa civilization. Nag-asawa siya, naging isang pangkaraniwang pastol ng tupa, nag-alaga ng tupa ng kanyang biyanan for several years. Up to the time na nakita na ng Panginoon, ripe ka na, Moses. It's about time that you will become the deliverer of your people. Doon niya naramdaman ang kapangyarihan ng Panginoon. Now, bakit? Sapagkat mayroong isang ina na nag-invest sa kanya. Pinakilala ang knowledge about God. Kaya gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko. Kapag ang ina ay godly, isa kang blessing sa iyong anak. Pero magiging blessing ka lang kapag ikaw yung isang nanay na hindi titigil para yung anak mo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Let me finish with the word coming from Abraham Lincoln. Sabi ni Abraham Lincoln ganito, no man is poor who has a godly mother. No man is poor who has a godly mother. Wala daw lalaki, wala daw tao sa mundo ang mahirap sa isang inang may takot sa Diyos. Hindi niya sinabing no man is poor with a wealthy mother. No, with a godly mother. Because if you have a godly mother, you can have everything. And you will be secure in your future. Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Gusto ko maintindihan natin bilang mga anak ng Diyos that motherhood is not easy. Kasi you are now beginning to invest your time, your effort. May trabaho ka, may mga listahan ka, pagkain araw-araw, binabudget mo. Marami kang mga extracurricular activities. But of course, kahit hindi magiging reason yun para hindi ka maging nanay. Ang hirap, kasi you have to budget your time taking care of your children. That's the reason why, mga kapatid ko, sa iyo iniatang ang pwedeng maging para sa iyong anak. Now, as we all close our eyes, siguro iba sa atin, sinasabi ninyo ngayon na, Pastor, malaki na ano ko, paano na? Nothing is too late. Nothing is too late. You can still introduce them to Christ. You can still patiently emulate Christianity to them. Nothing is too late. Because that's the greatest thing that you can give to your children. A knowledge and a relationship with Jesus. Look at Moses. Sabi po, no, he regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Hallelujah. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible.
That is the thing that you need to do, mothers. Show Him who is invisible. Show Jesus to your children by showing Jesus through your life. By orienting them the word of Jesus through your lips. I would like to pray for all of you. Lahat ng mga nanay po, can you please raise your hand? I'm going to be praying for all of you. It's not easy to be a mother. Minsan kayo pang sinisisi. Ginagawa nyo na nga ang the best. Minsan, sabi ko nga kanina, unappreciated pa yung ginagawa ninyo. Kasi ang tingin ng ating mga anak, at tarimay no ko to, dapat lang gawin niya, nanay siya. Pero huwag kang mag-alala. There is a God who appreciates your work for your children. Why? As I've said, motherhood is a ministry. Ang sabi nga ng, may kasabihan nga tayo, kahit na anong galing mo sa ministry dito sa church, pero pinababayaan mo naman yung ministry mo bilang nanay, stop your ministry in the church. Be a good mother to your children. Because that's your first and foremost ministry. You have to ask God. Let's ask God sapagkat mahirap maging nanay. You are the unsung heroes of your children. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aming mga nanay na nandito, maging ang mga nanay na namin, Panginoon, na nasa Holland. Salamat, aking Diyos, sapagkat, Panginoon, nagkaroon kami ng kaliwanagan, nagkaroon kami ng relasyon din sa iyo, Panginoon, upang kami ay patuloy na makahingi ng lakas at talino, kaligtasan para sa aming mga anak. Kahit hindi kami ma-appreciate ng aming mga anak, Panginoon. Salamat sapagkat, Lord, nandyan ka po pala. Handang tumugon, handang magpala, handang sumagot sa lahat ng mga hinaing ng aming puso. Lord, hayaan niyo, Panginoon, bigyan niyo nga po, Lord God, ng mahaba pang, Panginoon, pasensya, kahinahunan. Bigyan niyo ng joy ang kanilang ginagawa, Panginoon. Lord, patuloy na ang mga nanay namin, Panginoon, na nandito ngayon. Whether they are spiritual mothers to somebody, kahit wala silang anak. Lahat ng mga nanay na nandito na mayroong inaalagaan na anak sa kanilang buhay. Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng talino. At patuloy, Lord, ikaw ang makita sa buhay nila. Makita si Jesus. Salamat po. Dalangin ko rin po, pagpalain niyo po ang kanilang trabaho, ang kanilang pamumuhay. Lord, at nawa, sa kabila ng mga stress, makasumpong sila, Panginoon, ng joy sa buhay nilang ito. Salamat po sa mga nanay na ito.